Welcome back, kaangat! Ngayon ay pag-uusapan natin ang matagumpay na kwento sa likod ng isa sa mga kilalang damit na naging paborito na ng masa, ang Lacoste. Paano nga ba sila nagsimula? Ano ang kanilang pinagdaanan upang marating ang tagumpay na tinatamasan nila ngayon? Atin itong sabay-sabay na tunghayan. Ngunit bago tayo magpatuloy, kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Lahat ay pawang pampasaya lamang at biro hanggang sa kumita na siya ng milyon-milyong dolyar mula rito. Ito ang kwento ng maalamat na manlalaro ng tennis na si René Lacoste, na nagtatag ng luxury brand na Lacoste. Mula sa pabirong pagbabrand ng buhaya sa kanyang kamiseta, naging milyon-milyong dolyar ang pagbibenta niya ng mga damit na ito. Ngunit, paano nagsimula ang mga biro ng buhaya? At paano niya ginawa ang Lacoste na isang multi-bilyong dolyar na tatak? Si René Lacoste ay ipinanganak noong ikalawa ng Hulyo 1904 sa Paris, France. Ang kanyang mga magulang, sina Jean-Marie Magdalene Lorlet at Jean-Jules Lacoste, ay mga matataas na antas sa lipunan, kaya magagawa ni René ang anumang gusto niya. Gayunpaman, nagkaroon siya ng interes sa tennis noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Nasiyahan si René sa paglalaro ng tennis kaya gusto niyang magkaroon ng karera mula rito. Ang kanyang ama na si Jean-Jules Lacoste ay hindi na intriga sa posibilidad na magkaroon ng karera sa tennis para sa kanyang anak dahil si René ay hindi kasing husay ng mga nangungunang manlalaro ng tennis. Matapos makita ang hilig ng kanyang anak sa tennis, si Jean-Jules Lacoste ay nagbigay kay René ng kanyang basbas sa kondisyon na siya ay maging isang world champion sa loob ng 5 taon. Ito ay isang napakalaking hamon. Ngunit gusto ni René na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama, kaya nagsimula siya ng matinding pagsasanay sa loob ng 3 taon. Noong 1922, pumasok si René sa kanyang unang kompetisyon sa tennis, ang Wimbledon Championship Grand Slam Tournament. Ngunit sa kasamaang palad, natalo siya sa unang round. Nabalisa siya sa mga resultang ito dahil sa panggigipit ng kanyang ama na magtagumpay. Naabot ni René ang kanyang unang major final noong 1925 sa Wimbledon, ngunit natalo siya ni Jean Barotra. Dahil sa pagkatalo niya, lalo siyang nagsanay. Hindi niya nakakalimutan ang pangako niya sa kanyang ama. Sa huling bahagi ng taong yon, nanalo si René ng titulong French Championship at sa susunod na Wimbledon tournament ay nagkaroon siya ng rematch kay Jean Barotra sa finals. Sa pagkakataong ito, ay lumabas siya bilang isang kampyon. Sa wakas ay karapat-dapat si René na maglaro ng tennis sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit nawala ang kanyang titulo sa French Championship sa mga sumunod na taon kay Enrique Oche. Matapos ang kanyang pagkatalo, hindi na nakilahok si René sa Wimbledon sa taong yun. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay at pagpapahusay sa tennis. Noong Setyembre 1926, laro siya sa US World Championship at ang kanyang huling laban ay nakatapat niyang muli si Jean Barotra. Nanalo siya sa championship match laban kay Jean at natamo ang numero 1 manlalaro ng tennis para sa 1926 ng Daily Telegraph. Iniuugnay din ni René sa pag-imbento ng tennis ball machine at nagkaroon siya ng higit pang mga kahangahangang pananakop sa kanyang karera sa tennis. Ngunit paano humantong ang alinman sa mga ito sa paglikha ng tatak ng Lacoste? Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa sport na tennis, nakabuo si René ng kakaibang estilo ng paglalaro ng tennis na hindi napapansin. Madalas siya naglalaro sa likod ng court at gumagala habang naglalaro. Noong 1926, naabot ng kupunan ng French Davis Cup ang World Group Final at natalo sila sa kupunan ng US. Gayunpaman, may isang kahangahangang nangyari sa huling paligsahan na ikinaintriga ng mga Amerikanong mamamahayag. Ang American team ay nilaruan ni Bill Tilden bilang kanilang pinakamahusay na manlalaro. Kilala siya sa pagkakaroon ng undefeated winning streak sa tennis championships. Ang kalaban ni Bill Tilden para sa final ng World Cup ay si René, at ang bawat mahilig sa tennis sa mundo ay nasa gilid ng kanilang upuan. Sa sorpresa ng lahat, si René ay naglabas ng isang upset upang magtagumpay kay Bill sa pamamagitan ng pagwawagi sa 4 na set na laro laban sa kanya. Napansin ng mga Amerikanong mamamahayag na naroroon sa laro ang kahangahangang estilo ng paglalaro ni René at binansagan siyang The Crocodile. Nagdisenyo si Robert George ng mukha ng crocodile at binurdahan ito sa damit ni René. Isinuot niya ang damit sa court sa kanyang susunod na laro.
At ang kanyang kumpiyansa ay nakakuha ng mga mata ng mga tagahanga ng tennis. Bagamat suot ni Renee ang crocodile branded blazer sa bawat laro, 5 taon na lang ang lumipas nang tuluyang inilunsad ang tatak ng Lacoste. Dahil nagsasanay na siya mula sa murang edad, gumawa si Renee ng ilang mga obserbasyon tungkol sa kanyang personal na karanasan. Napagtanto niya ang isang long-sleeved na button-up shirt ay hindi komportable na suotin pag naglalaro at hindi pinapahusay ang paggalaw ng isang manlalaro. Ang pagmamasid na ito ay humantong sa kanyang pagdidisenyo ng unang bersyon ng opisyal na uniforme ng tennis ngayon, ngunit ito ay nasa yugto pa rin ng produksyon at hindi pa inilunsad. Noong 1933, hiniling ni Renee kay André Gillier, ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa pagmamanupaktura ng French knitwear noong panahong yun, na bordahan ang crocodile sa harap ng kanyang tennis shirt na isinuot niya sa susunod na laro. Pagkatapos nito, gumawa sila ng higit pang mga t-shirts at ito ay lumipat sa isang negosyo. Ang kumpanya ay opisyal na nakarehistro bilang La Société Chimiste Lacoste at ginamit nito si Renee bilang ambassador ng nasabing brand. Ang sportswear ni Renee ay revolusyonaryo noong panahong yun dahil ito ay isang short-sleeve jersey knit polo shirt sa halip na ang tradisyonal na button-up shirt. Ang Renee sportswear ay lalong naging sikat, ngunit hindi sila makakuha ng lisensya na ibenta ang kanilang mga produkto sa ilalim ng pangalan ng tatak ng Lacoste sa United States. Noong 1950, sinimulan ni Lacoste ang pakikipagsosyo sa isang korporasyon sa Estados Unidos na tinatawag na Izod. Gumawa sila ng sub-brand na tinatawag na Izod Lacoste na gumagawa ng damit na may tatak ng Lacoste. Nagsimula ang Lacoste sa paggawa lamang ng white-collared na branded na sportswear. Ngunit mula 1950, pagkatapos ng kanilang pakikipagtulungan sa Izod, nagsimula silang gumawa ng mga kamiseta na may iba pang mga kulay. Ang kumpanyang De Vanlay ay nagmamay-ari na ngayon ng eksklusibong lisensya sa mga damit ng Lacoste sa buong mundo. Ang kumpanya ay nakakuha ng mas mataas na antas at nagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Noong 2007, ipinakilala ni Lacoste ang isang e-commerce na site para sa merkado ng US at noong 2010, ay nagsimulang gumamit si Lacoste ng mga kilalang tao bilang mga ambassadors ng tatak. Ang pinakabago ay ang tennis player na si Novak Djokovic na pinangalanan siyang The New Crocodile pagkatapos ng brand originator na si Renee Lacoste. Kaya naman, binigyan si Novak ng isang brand ambassador na 5 taong kontrata na nagsimula noong 2017. Ngayon, ang logo ng buwaya ng tatak ng Lacoste ay nagsasalita para sa kumpanya. Ang tatak ay nagpasikat sa milyon-milyong tagahanga sa loob at labas ng social media mula sa magkakaibang komunidad. Sinimulan ni Lacoste ang Renee Lacoste Foundation upang tulungan ang mga bata na maglaro ng sport sa paaralan at bigyan sila ng suportang komunidad. Ito ay lumago mula sa isang kumpanyang pinangalanan sa isang biro hanggang sa isang tatak na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Kaangat! Ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa naging kasaysayan nito? Sa kabila ng mga kaliwat ka ng kalaban ng Lacoste, ay matagumpay pa rin itong nalagpasan ang mga problema na kanilang kinakaharap. Hindi nga ba tunay na kapupulutan ito ng inspirasyon? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.